Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man po sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo. Ito po, samahan niyo po akong komentuhan mga katambay, ito pong pangyayari po sa ating bansa, yung kaganapan, katulad po nito. Buhay na naman po ang isa pong nagkudita sa ating bansa. Napaagaling pong sundalo na nagkudita at naging senador, si Antonio Trillanes mga katambay. Yan, meron naman pong banat. Ang banat naman daw po niya, kailangan na raw po masibak, matanggal sa pwesto ang sinasabi pong Vice President mga katambay. Ano aasahan natin dito? Pangalawa, sama rin natin sa topic, ang mga kapulisan po mga katambay, ang CIDG, ito po ay nag-file na rin po ng criminal case sa Vice President, ibang klase po. At isama na rin po natin ang napaagaling po na aktivista o sinasabing kasapi yata ng CPP o NDF o NPA, CPP, NPA, NDF mga katambay, ang Makabayan Black na si Franz Castro mga katambay. May hirit din po at nasa karsada mga katambay at binabanatan din po ang ating Vice President. Ibang klase mga katambay. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin lahat mga katambay. Unahin po natin itong kapulisan. Ito po, set up ko lang ang kapulisan ay nagbabanta na. Ito, bigyan nyo lang po ako ng konti. Isinet ko na po kasi. Talaga ibang klase po sa ating bansa mga katambay. Ito po. Talagang gobyerno, lahat na, nagpapabagsak na. Flash report, ang CIDG po ay nagsampa na ng kasong kriminal sa QC Prosecutor's Office laban kay Vice President Sara Duterte. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Marlene Padiernos. Nagsampa na ng kasong kriminal sa Quezon City Prosecutor's Office ng PNP-CIDG laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang tauhan ito sa Office of the Vice President. Ito ay para sa kasong paglabag sa direct assault, disobedience, and grave coercion laban kay Vice President Duterte at iba pang akusado kaugnay sa umano'y pananakit na ginawa sa isang PNP doctor in charge na kasagsagan ng sapilitang paglilipat ng kustodiya ni OVP Chief of Staff Zuleika Lopez mula VMMC patungo sa St. Luke's Medical Center. Wala pa nagiging pahayag si Vice President Sara Duterte ukol dito. Yan muna ang latest sa Campo Crame. Kaserbisyo mo Marlene Padiernos. Babalita pa sa serbisyo. Maraming salamat. Yan po mga tambay, ang CIDG ay nagsampa na po ng kaso o nag-file na ng kasong krimen mga katambay. At isunod naman po natin ang isang magaling mga katambay na si Antonio Trillanes. Ibang klase. Matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Sir, pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabi hinog na? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies, no? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Di ba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. Impeachment, sir. Kaya mga tambay, nakita nyo, ang media talagang bilib na bilib po sa isang, nagkudita. At napakataas po ng paghanga nila sa isang taong nagkudita. At sinasabi ang credential nito ay napakalakas sa Pilipino mga tambay. Ibang klase. At isunod naman po natin ang ng impeachment naman po. Nang gagaling din po. Talagang isa padron mga tambay. Si Franz Castro naman. Ang grupo po.
Members of Makabayan Coalition hold a protest calling for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Over 50 members gather in front of the House of Representatives South Gate on Monday, November 25, holding placards calling to impeach and jail Duterte, among others. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro says the Makabayan Coalition would support an impeachment complaint against Duterte as she reiterates their group's call to abolish confidential funds. Kami po sa Makabayan, kung merong magpapile sa ating taong bayan, magpapile ang bayan ng impeachment against kay Duterte, Sara Duterte, ay susuportahan yan ng Makabayan dahil sukdulan na ang ginagawa nitong si Sara Duterte, no? Iyan pa natin yung nangyari dito sa weekend. Ano nga, no? Tinatago niya nga yung paggasta o yung paraan ng paggasta dito, no? At meron pa siyang kapal ng mukha, no? Na magbanta sa mga opisyal ng gobyerno. Kalipunan ng damayang mahihirap Secretary General Mimi Doringo also questions the allegedly anomalous fund utilization of the offices under Duterte's leadership. Pero isa lang ang kailangang lumitaw para matapos itong palabas ni Duterte, ni Sara, na nagkukunwaring bida. Ang harapin niya ang kasong kailangan niyang sagutin. Paano ginastos ang pondo ng bayan? Habang ang kamati sa Commonwealth Market ay 11 pesos na. Asaan? Asaan ang mga dapat na napakikinabangan ng ating mamamayang Pilipino? Simultaneously, the House Committee on Good Government and Public Accountability conducted its 7th hearing on the alleged fund misuse of the Office of the Vice President and the Department of Education under Duterte's watch. On Saturday, November 23, Duterte revealed in a press conference that she tasked someone to kill President. Mga tamay, nakita nyo po. Tingnan nyo po ang laman po ng ating balita at ang mga ibinabalita sa ating bansa. Puro Duterte lang po at puro pagpapabagsak yata sa Duterte ang problema po ng ating bansa. Wala na po sila nakikitang kahirapan, kawalan ng trabaho, lahat po. Wala na nakikita ang ating gobyerno. Nakita niyo po. Napakaganda po ng tinatahak po ng ating gobyerno, mga katambay. Laganap na korupsyon, mga katambay. Laganap na krimen, laganap na droga. Pero ang tinututukan, pati kapulisan, Duterte. Nakita nyo po, CIDG, mga kapulisan, nagsampa pa ng criminal case sa Vice President. Wala nang kahihiyan. Walang kahihiyan. You know, yung ginawa nila sa Vice President, ibang klase, pambabastos. Di po ba? Nakita nyo po yung isang kapulisan doon, nandun ang Vice President, biglang aktong isasara na mabigat. Kasi yung pinto ng ambulance sa taas, siyempre, kung isasara mo yon, ang puwersa nun, mabigat, malakas. Nandun ang Vice President. Tatamaan sa ulo. Buti na lang, meron tayong talagang listo na kababayan, antimano, nasangga niya at na-stop niya yung gagawin ng kapulisan, ng pulis. Ibang klase, mga katambay. Yung ginagawa nilang pambabastos sa pangalawa sa pinakamataas na binigyan po ng posisyon sa ating bansa, ang Vice President. Hindi na nila ginagalang. Yung kabila ng kanilang pambabastos, alam naman nila dahil sila may alam din sa batas. Kaya nga sinasabi ng Vice President, huwag kayong maging bakla. Di ba sinasabihan sila, huwag kayong bakla. Alam nyo ang batas. Alam ng kapulisan na napakaraming nilabag na batas itong institusyon ng Kamara. Di po ba? Pinangaralan nga ng Vice President yan dahil nakakahiya na sa buong mundo ang inaasal ng institusyon ng Kamara. Di po ba? Dahil nga puro paglabag ang ginagawa nila, lalo sa karapatang pangtao ng isang mamamayang Pilipino. Nilalabag nila. Walang kaso. Isang damukal na pagkulong, contempt ang ginagawa nila. Yung pag mali na nga yung ginagawa, kinukonsinti pa. Dinadagdagan ang pagkakamali. Ganun po katindi at kagrabe po ngayon ang paggamit po nila na kapangyarihan sa ating bansa. Pero nakapagtataka, kapulisan pa ang magsasampa sa Vice President. Ibang klase. Ngayon lang ako nakakita ng ganito.
Sa panahon po ng bagong Pilipinas, lahat po nag-uubra na. Pati po mga makakaliwang grupo, mga kabayang black, buhay na buhay. At dating nakulong dahil nga po nagrebelde, nagkudita. Nabigyan lang po ng parol. Ibang klase. Nabigyan lang po ng panahon ni Pinoy. Ibang klase po ngayon. Lahat po isa. Ang mga credential po ng mga nagsasalita. Kala mo sila'y kititino. Mga walang kaso. Ibang klase. Katulad ng kapulisan. Halos tuminulang ito nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Lahat po ito ay may involvement. Marami pong kinasasangkutan ng kapulisan natin. Di po ba? Lalo po sa droga, krimen, ang kapulisan. Kaya ano pa, tama ang sabi ng Vice President, wala na siyang pagkakatiwalaan sa gobyerno natin ngayon. Dahil halos lahat po ngayon nagagamit na. Napakarami na po niyang kinaharap ngayon na talagang pati po yata Supreme Court, napakarami na po. Ipinapile na rin po para madisbar siya sa kanyang pagiging abogado. Nakita niyo po, nahandyan, patong-patong. Pati po yung mga dating sinasabing issue niya pa nung siya ay mayor. Tapos ngayon, nahandyan, si Larry Gadon, kasama pa si Gadon. Si Gadon na nadisbar, siya po ngayon na magpapadisbar. Ibang klase po. Si Larry Gadon na nadisbar bilang abogado, nahando sa Supreme Court at nag-aapila po at nagpapail ng disbarment o disbarment sa Vice President na siya naman ay na-disbar na rin. Ibang klase po sa ating bansa. Kaya po dito sa kapulisan, ibang klase, no? PNP, nagsasampa na po sa Vice President. Ang Quezon City po ito, CIDG. Ang CIDG, ibang klase, no? Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Talagang alam mo na ginigipit ang Vice President. Talagang dapat po mag-ingat at ingatan at talagang protektahan ng Vice President dahil siya po talaga ang tinik para sa kanila. Dahil yung kanilang mga ambisyon, yung mga gusto nilang gawin sa gobyerno ay nagiging hadlang kasi ang Vice President sa dami ng in-expose nito. Napakarami po kasi in-expose ang Vice President lalo sa korupsyon na ginagawa po ng bagong Pilipinas. At ito po, sundan po natin si Antonio Trillanes. Ibang klase sa bagay, ito po kasi hindi na pinagkakatiwala ng mga Pilipino. Ang nagtitiwala na lang po rito, yung pinakikinabangan siya. Pangalawa, wala na pong kredibilidad dito sa mga Pilipino. Ilang beses na po itong nilagay sa inidoro. Lagi pong nasa inidoro to. Pero siyempre, alam naman natin ang mainstream media, lahat po ng mga nalalagay po at inaayawan ng mga Pilipino, karamihan ng mga Pilipino inaayawan, siya naman ina-adapt ng mainstream media, siyempre, dahil kasama ito at parte ito sa script para po pabagsakin ng mga Duterte, di po ba? Kumpleto po yan. Nakatamay, mag-ama, tinitira yan. Ano pa aasahan natin kay Antonio Trillanes? Di ba? Nabunyag kasi. Nabunyag po kasi ang mga lihim nito. Mga kapalpakan nito, mga pinaggagawang kapalpakan nito sa gobyerno. Di ba? Unang-una, hindi niya masagot. Kung siya nga, hindi niya masagot kung bakit, napakatagal ng tanong ng mga Pilipino, bakit ka nagpunta nung panahon ni Pinoy sa China, ng how many times pabalik-balik ka ron? Gumagawa ka ng usapin, hindi mo naman trabaho yon. Di ba? Hindi ka naman hindi ka naman sa executive branch ka. Hindi ka naman sa party ng Pangulo. Noong mga panahon na yun, ikaw isa kang senador. Di po ba? Ibang klase ka. Tapos, nawala yung ating isla. Meron nawalang isla sa atin noong panahon ni Pinoy. Hindi maipaliwanag kung nagkabentahan. Hindi niya masagot yan. Tapos, sasabihin mo, ang Vice President ay wala na sa katinuan, may depresya na, kailangan ma-impeach dahil mahirap magkaroon ng presidente na ganyan. Ganon. Nahamon nga lahat. Pati ikaw, sumama ka na. Antonio Trillanes, dahil hindi ka rin naman gumagalang sa Vice President at sa Presidente, bakit ka gagalangin ng mga Pilipino ngayon? At gusto mo tawagin ka pang dating senador, ganun ba? Samantalang ikaw, hirap na hirap mong bigkasin na Vice President Sara Duterte at dating Presidente Duterte.
Hindi mo binabanggit. Hirap na hirap sa puso mo. Di mo ba? Dahil nga, wala kang respeto. Naging sundalo ka. Wala kang respeto sa mga nagiging commander-in-chief mo. Ibang klase ka. Paano ka paniniwala ng mga Pilipino? Sige nga. Walang makitang kabutihang asal sa'yo. Lahat naman ang pinalalabas mo, lahat ng pinapuputok mo sa pamilya Duterte ay puro kapalpak, puro gawa-gawa. Mismo, dokumentong hawak mo. Hindi magpapatotoo. Alam mo sa sarili mo yan. Magkakaproblema ka na riyan. Kaya ngayon, nakita niyo po, mga attack dog ito eh. Mga attack dog ito, di umano. Naglabasan po sila. Lahat po ng sinusuka ng majority ng Pilipino, sila po ngayon ang sikat na sikat sa bagong Pilipinas. Sikat na sikat, pinagkakaguluhan ng media. Ibang klase. Good luck na lang. Biro mo, kalaban nyo, isa lang. Isang babae, Vice President. Pinagtutulungan nyo. Tapos dadalhin nyo sa mas nanganganib pa ang buhay ng presidente. Samantalang pati security niya, binigyan ng problema. Mukhang tatanggalan pa siya ng security niya dahil nagka-problema raw. Dahil nga raw pinagmulan daw ng gulo doon sa Kamara. Ibang klase. Ibang klase kayo. Ngayon, sundan naman natin. Si Franz Castro naman, mga katambay. Si Franz Castro na isang convicted ng child abuse, nananatiling napakalakas ng power sa media at sa institusyon ng Kamara. Mismo ang institusyon ng Kamara, hindi man lang siya mapatawan ng contempt. Sinasabing ikaw ay mawala ka na. Suspendido ka muna sa institusyon dahil ikaw ay may kaso. Tapusin mo muna ang kaso mo. Walang suspension. Ang isa, napakalakas po. Napakalakas sa institusyon ng Kamara. Napakalakas sa speaker. Ngayon, gamit na gamit pa ng hindi natin malaman kung sino sinusunod niya, kung sino kumukumpas sa kanya. Yan, nakita nyo, napagkikita natin. Napagkikita natin ngayon ng mga aktivista, grupo ng Makabayang Black, mga miyembro po, kasapi po ng CPP, NPA, NDF, nahandya po sa karsada ngayon at gigil na gigil din at sinusumbatan pa at sinasabi sila'y Makabayang Black. Pero never nilang iniimbestigahan ang kayamanan at salaping nawawala na hinahawakan ng bagong Pilipinas, ang gobyerno po ngayon ng Presidente Marcos. Wala po silang nakikita dyan. Paano malalaman na ito po ay hindi parte ng pagpapabagsak kay Vice President? Naghahanap po sila ng sinasabing makabayan daw sila at galit sila sa mga nawawala o korupsyong pera. Galit na galit sila sa confidential fund ni Vice President, mga katambay. Pero hindi sila galit sa nawawalang pera po na hindi maipaliwanag, mga illegal na ginagawa po. Sinasabi nga ng dating Pangulong Duterte, istapa yung ginawa sa pera ng miyembro ng PhilHealth. Istapa, pero walang yaw-yaw dyan ng Makabayang Black. Napakalaking pera pinag-usapan doon. Nailipat na 60 billion. Nakita nyo po ba nagyaw-yaw si Trillanes? Nagyaw-yaw si Risa Hontiveros? Nagyaw-yaw si Franz Castro at ang Makabayang Black? Nagyaw-yaw po ba dyan si Manuel? Si Brosas? Sa mga ganyan? Illegal ang paglipat? At nagyaw-yaw din po ba ang Makabayang Black? Na nawalan tayo, tumakas ang ginto natin, hindi maipaliwanag kung saan nagpunta ang tuni-tuniladang ginto, ang reserve natin na ginto sa Bangko Sentral. Walang Makabayang Black dyan. Dito lang kami kay Sara. Kasi mukhang nababayaran ng malaki. Sasabihin mo, ikaw ay makabayan? Tulog ka? Wala kang nakikitang malalaking korupsyon na issue sa pamahalaan? Makabayan ka? Ibang klase kayo. Kaya bistadong-bistado na kayo mga tao. Sa inidoro din ang punta nyo. At wala silang nakikita na problema kung ano na nangyari sa PhilHealth. Di ba? Tapos saan pa? Sa Maharlika Fund, sa ginto, sa flood control. Wala silang nakikitang problema dyan. Walang corruption dyan. At yung mga ayuda nation, wala rin problema corruption yan. Yung mga ayuda na ginagawa
at pilit pang ipinapasa ng Kongreso yung kanilang sariling bersyon ng AKAP, parte rin ng ayuda. Ibang klase po, mga katambay. At wala silang nakikitang korupsyon sa pinasabog ng Vice President. Hindi halal ng bayan, pero gumagawa ng pera, pagkakaperahan sa gobyerno. Ang First Lady, daan-daang milyon, bilyon, walang nakikita ang Makabayan Black dyan. Walang nakikita si Antonio Trillanes dyan. Walang nakikita si Risa Hontiveros dyan, mga tambay. At isa pa, yung institusyon ng Senado at Kamara, gumagawa rin po di umano ng napakalalaking korupsyon. 2 tao lang kumukontrol. Walang nakikita ang Makabayan Black dyan. Ano aasahan natin dyan, mga tambay? Kaya dito po, talaga pong ang gagawin na lang natin, bilang tayo'y nakakakita ng tama at itong mga halal ng bayan ay walang nakikitang mali. Kaya tayo magtatama at puprotektahan po natin ang ating bayan na huwag malubog sa kumunoy, lalo sa kawalan, kahirapan, at syempre po sa magiging kahihiyan natin sa buong mundo. Ang ating bansa ay ang nangyayari sa ating bansa, laganap na lahat. Pati mga komunista, buhay na buhay. Pinagsasamantalahan nila ang ating bayan, lalo ang ating kaperahan. Kaya hindi po tayo papayag na itong mga klase ng mga politiko na ito ay makabalik sa pwesto. Tumatakbo po ito. Si Franz Castro, ang Makabayan Black. At syempre po, itong walang kamatayan, ang Antonio Trillanes na nagkudita sa ating bansa. Nagkudita. Kaya mga taga-Caloocan, mag-isip-isip kayo pagka nagkaroon kayo ng mayor na ganyang klase, na ubod ng talino, ubod ng tapang, ay baka magkudita rin yan. Baka magkudita sa Caloocan yan. Matapang yan. Nakita niyo po, may sariling mga ebidensya yan. Siya gumagawa na ikasisira mo. Ibang klase yan, mga tambay. Kaya dito po, nakita po natin ang nangyayari sa atin. Kaya ang Vice President ay sana po ay maingatan talaga, mga tambay. Dahil po alam nila, ang Vice President lang ang magiging hadlang sa kanilang mga pinaggagawang kabalbalan, korupsyon, at napakarami pa na talagang pahirap po sa ating bansa. Hindi nagtatrabaho, mga pangakong napako, walang ginagawa po silang solusyon sa problemang napakalaki ng ating bansa. At syempre po, natin mga nagtatax, tayo ang naapektuhan po sa ginagawa nilang trabaho. Sila, sitting pretty ang mga yan. Kumikita yan. May korupsyon pa. Di umano. Kumikita na, may korupsyon pa, may extra money pa. Samantalang tayo, hirap na hirap sa buhay, kinukuhanan pa nila ng tax, sila naman ang nakikinabang. Yung sweldo, galing sa atin. Pero tayo, wala silang pakialam, wala silang solusyon sa ating problema. Kasi sila, puro sitting pretty. Pati ito, gamit na gamit nila. Yung ginagastos nila o binabayad yata nila sa mga grupo na ito. Lalo kay Antonio Trillanes, hindi kaya ito napalaki ng suhol para ito patulan ng media. Mga tambay, talagang ganon. Scripted po yan Sabi nga ng Vice President, talagang lahat na ng puwersa ng gobyerno ay magiging kalaban niya na. Dahil nga po, ang kapangyarihan, pag nakabalik na sa kanila, ay napakahirap na nila itong bitawan. Dahil nga nahando na yung pagiging greedy, gahaman. Sinabi nga ng Vice President, nandiyan ang pera, kapangyarihan, may bonus pang droga, ayon sa Vice President. Maraming salamat po, mga tambay. Isama po natin sa panalangin, sa dalangin ng ingatan ang ating Vice President. At nag-iisa na lang po, nakakita po ng pagkakamali, laganap na korupsyon. Nag-iisa na lang po siya, mga katambay. Halos sa puwersa na ng gobyerno at lahat po ng ahensya ng gobyerno, institusyon ng Kamara, Senado, never po nakakita ng korupsyon sa ating gobyerno. Maliban na lang po kay Vice President Sara Duterte. Sana po maprotektahan po siya at maingatan. Sama po natin sa dasal, sa panalangin.
Muli po, maraming salamat po mga katambay sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga nagla-like, share, and subscribe and comment. Maraming salamat po. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.